Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang official Facebook page. Title niya is, mas mahal pa magpa-check up ng aso kaysa tao. Ganon ang punto niya. Sa kanyang naging interpelasyon, kinestyon ni Senator Rodante Marcoleta ang umano'y hindi makatotohanang capitation rate na 1,700 kada pasyente sa ilalim ng konsulta benefit package program ng PhilHealth. Binigyan diin niya ang 1,700 ay labis na kulang upang matustusan ang mga pangunahing gastusin ng isang pasyente tulad ng laboratory test, doctor's fee, at iba pang kaugnay na gastusin gaya ng gamot. Ito ang sabi niya. Yung 1,700 po para sa aso ay hindi pa po sapat. Itong pinag-uusapan po natin, tao po, mga tao po ito. Sa huli, iginiit din ni Senator Marcoleta na tila naging milking cow na ang PhilHealth dahil sa katakot-takot na corruption na nangyayari dito. So, dagdag pahayag ng ating matapang mabait na senador. Kung kinakailangan lang po na lahat ng kayamanan ng Pilipinas ilagay po natin sa PhilHealth. Pero ito po ay kailangan talagang ayusin para nang sa ganon ang perang ipinagkatiwala sa kanila ay mapakinabangan po ng nangangailangan. Okay. So, isa ito sa ipinagyayabang ng Marcos administration na bumubuti na daw ang serbisyo ng PhilHealth. So ito, bagong programa nila yung konsulta. Nung tawag nila doon, konsulta benefit package program ng PhilHealth. So ibig sabihin, kasi nung una, mabigyan ng benepisyo ng PhilHealth yung ma-hospital lang. Ngayon, kahit konsulta, pwede na rin. Kaya lang, ang ibinudget nila, capitation rate palang tawag nun. Kung ikaw, PhilHealth member, may nararamdaman ka, no? Punta ka sa hospital. Pwede ka nang matulungan ng PhilHealth. Kaya lang, ang capitation rate o yung allowed lang na itulong sa iyo ng PhilHealth is 1,700. Parang itong taga PhilHealth, hindi pa nila nararanasan ma-hospital. Kasi kung magpa-konsulta ka sa government hospital, pwede. Hindi ka magbayad ng malaki, kaya lang makipila ka naman ng haba-habang pila. Ang dami na naming karanasan yan. Basta government hospital, libre nga, kailangan ang misis ko, nakakaramdam siya ng nahihilo dahil mataas ang BP niya. Nakipila sa isang government hospital. Pila, ang tagal. Mamaya, pagdating niya doon sa doktora, tinanong, anong nararamdaman mo? Kanina, Dok, nahihilo ako dahil sa aking high blood. Ngayon, wala naman, Dok. Sawa ng Diyos, hindi na ako nahihilo. Ano sabi ng doktor? Huwag ka nang magpa-check up. Umuwi ka na. Magpahinga ka lang. Grabe. Galit na galit ang wife ko na umuwi dahil tinanong, bakit siya pupunta sa nahihilo Siyempre, punta siya doon, pagdating niya sa doktor, nawala na. O, pinauwi na siya. Wag ka.
Kaya mula nun, ayaw na ng wife ko magpunta sa government hospital. Di baling magbayad na lang kami. Basta doon sa hospital na asikasuin ka kagad at maganda ang ano. Kailan mong magbayad. Oh. Ayan, nahihilo. Anuhin ka ngayon, magpa-laboratory. Ganyan kung anong nararamdaman mo. Ano ka na hindi, test muna natin. Ang daming mga test na gagawin. Kasya ba yung 1,700? Ang mga taga PhilHealth, parang, I don't know, hindi sila makarelate sa kalagayan ng mga pasyente. Tama itong kay Senator Marcoleta na mas mahal pa magpa-check up ng aso. Mahal ang singil ng mga betmed. Alam nila, mayayaman yung mga may aso na alaga. Kaya sila, so, wala rin. Bakit hindi nila increasean? So, magkano sana? Kung ako ang, yung 5,000, malaking tulong na yan. Kung increase nila ng 5,000 yung capitation rate o yung maximum nimo magpa-check up ka. Kung masobra man yan, kasi mga urine, uric, kung anong laboratory, kung ano-ano pang mga test, x-ray, mahal yan So, 5,000 sana. Wala. Yun ang gusto ng PhilHealth. So, ngayon, yung pangako ng Pangulo na zero billing, ano na nangyari? Marami na bang zero billing, kaya lang may pa rin pala, may categorization. Hindi lahat ng tao na magpunta sa mga DOH hospital ay malibre, kundi depende sa kategory mo. Para bang yung bigas, yung 20 pesos per kilo na bigas. Tuloy-tuloy, meron nang tinitinda sa mga kadiwa store. Although, halos wala akong makitang kadiwa store. Kailang meron daw. Kailang nakakabili. Yun nga yung category, yun. 4 na grupo ng tao lang. Senior citizen na indigent. Yung pobreng-pobre. Hindi lahat ng senior citizen makabili. Yung talagang indigent na senior citizen. Solo parents, person with disability at saka yung mga porpis o yung mga katutubo, sila lang. So ganyan din yung zero billing na sinasabi. Kaya sana naman dagdagan ninyo yung consultation package ng PhilHealth, gawin yung 5,000 naman para maramdaman ng taong bayan. Salamat po sa inyo, Senator Marcoleta, sa inyong malasakit sa mga kababayan nating Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan og yero. Mag-atop na ni siya karon. Mo na ni ang gipatindog nga balay, so yan na ni atopan karon. Hari nu deten je taluk deten. Hari. Kamalin. Yen udah ubara sa sampaw. Nagjuang ka. Langit pa yan tayo. Karon naman na gyud ang balay ni ante og maayo na gyud kaayo nga tan-awon. Nindot na gyud siya nga tan-awon ang iyang atop. Salamat sa Ginoo, nakabalay na ko. Oo.
Salamat sa tabang sa sin. Nakabalay na ko. Oo. Pila na ikabuki mong anak, ante? 4. 4. So, bago pa mo nakagtukod og balay, ante. So, dugay na kayo bago pa mo nakabalay. Pila na di, ante, ka ang imong edad? Ang imong edad, ante, pila na? 48. 48 ka na. Ang imong bana? Pariyara mo. O, so nakigpuyo lang ni si ante sa iyang anak. So karon pa sila nakabalay. Salamat kayo, ante.